Mahiya naman kayo. Kung pinapatamaan niya na mahiya naman daw, yung comment niya na mahiya naman kayo, dahil nga yung grabing pagbaha nitong nakaraang linggo, itong nakaraang mga araw, sa kanyang zona, siyempre, hindi pwedeng hindi niya i-diskasyon, di ba? Kabunyog Reynaldo Gonzales? Talaga naman, malala na yung problema na yan. Taon-taon ang laki ng budget na naka-allocate para sa flood control. Lahat halos, senador, congressmen, mga governors, mayors, ang mga proyekto nila flood control. Kasi pag sinabi mong flood control, ang ganda ng layunin. Ikaw, imaginein mo nga naman, mababawasan, mapipigilan ang pagbaha sa iyong lugar. Talagang ang ganda naman na proyekto. At dahil flood control yan, hindi yan barya. Hindi yan 1 million, 2 million, 5 million. Mga 50 million yan, 100 million. Kaya malaki ang pinag-uusapan na halaga diyan. Pag nabigyan ka ng flood control projects, lalo na kung mga national projects, ang lalaki niyan. Ang problema, yung mga flood control projects ay ampaw. Kung ang mga kalsada ay ampaw, kahit na yung mga tulay nga, tulad nung nagiba na tulay doon sa Isabela, ay lalo naman yung mga flood control. Yung mga revetments, yung mga dike, substandard. Kaya pag kunting galaw ng lupa, kunting sama ng panahon, nasisira. Mayroon pa nga, mga ghost projects, wala naman talaga, parang napulis. Nakalista lang na mayroong flood control projects pero hindi naman in-implement. Ghost project talaga. Kaya tama yun. Sabi nga ni PBBM, mahiya naman kayo. Kaya lang ang problema, sino naman ang tinutukoy niyang kayo? Di ba? Sino ba ang tinutukoy niyang kayo? Ay di ba yung nasa likod niya, sila Romualdez at saka sino bang nasa likod niya? Di si Romualdez saka si Escudero. Si Romualdez, alam naman natin yan, speaker yan. Speaker yan. Alangan namang pagdating sa flood control, wala siyang flood control projects or kunti ang flood control niya. Speaker ka ba naman? Mayroon ka pang party list, yung tingog. Si Escudero, akala noon wala. Ay yung lumabas nitong nakaraang linggo, 142.7 billion pala ang insertions niya sa 2025 budget. Doon sa 142.7 billion, malaking bahagi nun ay mga flood control. Di ba? Kaya yung nasa likod niya, si Romualdez at saka si Escudero, nagpapalakpak, kala mo naman, hindi sila kasama doon sa mga sinasabing walang hiya. Ay sila nga yung pinuno ng mga walang hiya. Di ba? Di ba? Tapos, yung nasa harap niya, tingnan nyo yan, yung mga kongresista at senador, nandun sa audience, yan din naman yung may mga flood control projects. Kaya kung sinasabi ni PBBM na napakarami daw na flood control projects ang pinagkakapirahan lang, sino naman tinutukoy niya? Ay di yung nasa likod niya at nasa harap niya. Kaya lang, palakpakan yung mga sabi ni Edgardo Imbuscado, wala nang ginawa na maganda sa iyo ang presidente. Hindi ba maganda yung ginawa? Edgardo Imbuscado, di ba sinabi natin, maganda naman yung ginawa ni Marcos na yan. Paano mo ni sinabing wala na tayong nakitang magandang ginawa? Ngayon ka lang ba nanonood sa akin? Marami, yung mga DDS nga, inaakusahan ako. Ito, hindi mo ito maintindihan mga taong ito tulad nito ni Edgardo Imbuscado. Wala na raw akong nakitang magandang ginawa ang presidente. Ay samantalang yung mga DDS dito, oy, insurekto, tuta ka ni Bangag. Bayaran ka ni Bangag. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, marami tayong mga kababayan hindi mo maintindihan. Itong si Edgardo Imbuscado, dami ko naman daw sinasabi, wala na akong nakitang magandang ginawa ni PBBM. O sige nga, mga kabunyog, na kayo na nagsusubaybay sa akin, wala ba akong nakitang magandang ginawa si PBBM? Sige nga. Di ba? Yan ang problema. Anong gusto nyo? Lahat na lang nang sabihin ko magandang ginawa ni PBBM? Hindi. May maraming magandang ginawa si PBBM. Pinupuri ko yon at
Pero yung mga hindi maganda, hindi rin. Itong sinabi niya, mahiya naman kayo. Masama ba yung sinabi niya na yun? Tama yun. Kaya lang, ang sinasabi ko, okay, maganda yung sinabi ng presidente. Ano niya, mahiya naman kayo. Totoo naman yun. Mahiya naman kayo. Ang lalaki ng projects nyo sa flood control, tingnan nyo ang pagbaha ngayon. Ibig sabihin, pinira-pera nyo lang yan. Kaya lang, sino yung sinasabihan niya yan? Ay di yung nasa likod niya. Si Chis Escudero, saka si Martin Romualdez, at saka yung nasa harap niya. Kasi yung mga nasa harap niya, mga senador yan, saka mga kongresista. Sino ba ang mga may flood control projects? O, di yung mga yan. O, di ba? Kaya lang, syempre, yung mga audience niya na yan, nagpapalakpakan. Kunwari, suportado yung mga sinabi ni PBBM. Suportado. Pero ang totoo, sila rin naman ang may kagagawan yan. Yung mga flood control projects na yan, nandyan yan sa budget. Ha? Diba? Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang problema, ang tanong ko ganito, bakit? Nang pinag-usapan ba yung budget na yan, kasama na yung flood control, hindi alam ng presidente? Hindi nga. Tanong ko lang. Kasi parang ang lumalabas doon sa speech ni PBBM, wala siyang alam doon. Ha? Wala siyang alam? Imposible naman. Presidente siya ng Pilipinas. At saka siya, nang pinag-uusapan niyang mga budget na yan, alam niya yan. Siyempre nagpapaalam sa kanya yung speaker. Nagpapaalam din sa kanya yung Senate President. Maliban na lang, kung gumalaw yung speaker sa Senate President, talagang binay pa siya. Ang tawag doon, blind. Di ba? Blind siya, deliberate. Ay pagka ganun, sibakin mo na yan, PBBM. Kapag gumalaw yung mga tao na yan tulad ni Chis Escudero na hindi sa'yo pinaalam, sibakin mo na. Sibakin mo na para makumbinsi kami na hindi mo nga talaga alam yan. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Hindi yun. Ang lumalabas dito, parang hindi alam ni PBBM. Yung mga ginawa, halimbawa, yung insertions ni Chis na 142.7 billion, hindi niya ba alam yon? Ngayon, kung hindi niya talaga alam yon at ginawa ni Chis yun, sibakin niya na si Chis. Para makita natin, makumbinsi tayo. Di ba? Lolita Bautista, para makumbinsi tayo ni PBBM na talagang hindi siya involved dyan, wala siyang alam dyan. Okay, nalaman niya na si Chis pala may 142.7 billion na insertions. Sibakin niya na si Chis. Sibakin niya na. Doon, yun muna. Bakit? Pag sinibak niya si Chis, ibig sabihin yun, hindi niya talaga alam yun. Ang ginawa sa kanya ni Chis, blind siya, inikutan siya. Di ba? Kung kaganon, kung presidente ka, ibig sabihin, hindi mo man pinangalanan yung mga sinabi mo, ito na yon, isa-isa na ngayon na sabi ni JC, bakit si Escudero lang? Dapat kasali si Speaker. Yun na nga. Pati si Speaker. Pati yun. Tama yun. Alam nyo, wala akong pinagtatanggol sa mga yan. Ako lang. Bakit ko naman ipagtatanggol yung mga yan? Pag mali, mali. Okay. Saludo ako dun sa sinabi ni PBBM. Pero para ipakita talaga ni PBBM na hindi niya alam yung mga nangyayari na yan, katulad nung insertions ni Chis na 142.7, sibakin niya na. Sibakin niya na. Paano niya sisibakin? Sabi ni Bobby Biray, nagsalita si Loren Legarda. Sabi ni Loren Legarda, hindi tayo mag-uusap ng 2026 budget hanggang hindi muna na pag-uusapan ng 2025. Iimbestigahan daw nila yung 142.7 billion ni Chis na insertions. Tapos lumalabas ngayon, abangan yun mamaya, ipapakita namin sa inyo yung video. Nung kainitan pala ng Bicam, yung sa Bicam yung kainitan, pumunta pala si Chis Escudero sa opisina ni Romualdez. November 30 yun. Walang pasok. Nakamaong lang ng si Chis. Pumunta sa tanggapan ng speaker. Yun yung panahon na pinag-uusapan yung mga budget sa Bicam. Pagkatapos noon, nasingit na yung mga insertions. Alam na dis kung paano nila ang ginawa. Ibig sabihin, blind ni Romualdez at saka ni Chis si PBBM, mabigat yan. Tama yan, makita. Kung totoo yan talaga, sabi ni Ralyn Velasco, ngayon ko lang yata nag-comment ng Tama Inso. Ngayon lang ba? Hindi.
Hindi nyo lang alam yung aking mga stand sa ganyang mga bagay. Ha? Sa akin, pagka ganyan, nagko-comment ako. Kaya lang, syempre, nito kasing nakaraang mga araw, syempre, mas marami ang comment natin kay Sara, kay Digong. Pero dito, kung totoo yung sinasabi ni PBBM, na talagang susugpuin niya yung mga korupsyon na yan sa flood control, parang lumalabas, wala siyang alam doon. O di okay, kung wala siyang alam doon, ipakita niya. Ang una niyang gawin, yung insertions ni Cheese, sibakin niya na si Cheese. Pag napatunayan na yung 142 billion ay hindi niya alam, di ba? Kasi ang lumalabas ngayon, hindi daw alam ni PBBM yun eh. Sabi ni Soto, nagalit daw si PBBM habang nasa US nang malaman niyang may insertion si Cheese na 142.7 billion. Di ba? At lumabas ngayong araw, si Cheese Escudero, naka-t-shirt lang tapos nakamaong, pabalik-balik sa opisina ni Romualdez noong panahong nagdidebate sa BICAM. Pagkatapos ng pag-uusap sa BICAM, na-insert na ngayon yung 142.7 billion. So ibig sabihin, si Romualdez lang at saka si Cheese ang nag-usap. Ang problema, nasisira dyan si Romualdez. Kasi pag sinabi mong insertions, house yan. Si Romualdez yan. Pag sinabi mong mga singit na mga flood control, si Romualdez yan. Ay lumalabas ngayon, hindi lang pala si Romualdez, pati si Cheese. O di dapat managot sila. Ngayon, involved ba si Marcos sa lahat ng yan? Kung lumalabas na hindi siya involved dyan, maganda yun. Ipakita na ni PBBM yung ano niya. Diba? Sabi ni Rosilito Esteban, si Quezon parang hindi tinamaan, ang lakas pumalakpak. Yun na nga eh. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Maganda to. Saludo ako dito sa ginawa ni PBBM. Sabi niyan, mahiya naman kayo. Kaya lang, bagay, alam naman ni PBBM yan. Alam niya yan na yung tinutukoy niya na mahiya naman kayo nandyan sa likuran niya at nandun sa harapan niya. Nandyan yun. Kaya, sabi ni Lourdes del Rosario, ang mga walang iya, hindi naman yan marunong niya. Halimbawa, sa amin sa Camarines Sur, sino ang mga kongresista sa amin? Villaperte. Ang daming flood control projects ng Villaperte sa amin, pero wala namang nangyari. Palpak yung mga flood control. Pero nandun si Villaperte, nagpapalakpak. Nandun. Yung magkapatid na Villaperte, nandun. Si Luigi sa si Migs. Yung ama kasi nila na si El Rey, natapos na yung 3 terms sa pagka-congressman. Ano na ngayon? Governor na ng Camarines Sur. Diba? So, ang problema talaga dyan, yung mga tinutukoy ni PBBM na mga walang hiya, nandun sa harap niya at nandun sa likod niya. Paano niya na yan? Ha? Pero maganda yun. Kung totoo nga na seryoso si PBBM kasi sabi niya mahiya naman kayo. Okay. Pero yun nga, yung nasa likod niya, ano yun, kasama dun yun sa tinutukoy niya. Ha? Yung nasa harap niya, ganun din. Pero kung pinapakita ni PBBM na parang hindi siya involved diyan, o sige, kasi parang lumalabas yung sinasabi ni PBBM, sabi niya SOP, ano pang sinasabi niya, rata, kung ano-ano pa, kickback. Bakit siya wala doon? O sige, maganda yan, makita natin kung hindi nga siya involved diyan. Parang minamaniubrahan pala siya na hindi niya alam. Ganun ba? Ganun ba yung ganun ba yung pinapalabas niya na yung mga insertions na yon, yung mga siningit na yon, hindi niya alam? Anyway, hintayin natin kasi sabi ni PBBM, hinihingi niya na daw sa DPWH yung listahan ng lahat ng flood control projects. Sabi ni Judith Saludries, may ebidensya ka ba kay SMR? Hindi ako ang may ebidensya. Yung mga nag-aakusa kay Romualdez ang may ebidensya. Sagutin ni Romualdez yun. Sabi ni Judith Saludri, may ebidensya ka ba kay SMR? Wala akong ebidensya. Bakit naman ako may ebidensya? Maraming nag-aakusa kay Romualdez. Yun ang mga may ebidensya. Ngayon, sagutin ni Romualdez yun. Marami ring nag-aakusa kay Cheese Escudero. Wala ako ang may hawak ng ebidensya.
Pero sabi ni Loren Legarda, iimbestigahan nila yan. Hindi sila magsisimula ng 2026 budget nang hindi muna na pag-iusapan yung budget ng 2025, yung insertions nila Cheese. Si Cheese Escudero, ang sabi niya, sinagot niya na yung issue na yan. Ang sabi ni Cheese, maliit lang naman maliit lang naman yung 142.7 billion, 2% lang yan. 2% lang yan ng 6.3 trillion, sabi niya. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang tanong lang, hindi nga ba alam ni Marcos yun? Hindi nga ba niya alam yun? Yan. Hindi ko, ang lumalabas parang, ang sinasabi niya, hindi niya alam yun. So, sige, bigyan natin siya na. Kasi sabi niya, papaanuhin niya daw, hinihingi niya na daw sa DPWH yung lahat ng lista ng flood control projects sa panahon na siya ang presidente. Ano niya na daw yun. O sige, hintayin natin yun. Pagkatapos, iimbestigahan daw yun. O sige, titingnan natin. Kanino kaya yun mga projects na yun. O, maganda yan, makita natin. Makita natin yan. Abangan natin. Hindi, kaya lang ako, nagre-react lang ako. Maganda yung sinabi niya. Walang mahiya naman kayo. Okay, maganda yun. Kaya lang, habang nagsasalita siya, sinong pumapalakpak? Sinong pumapalakpak at grabing pumalakpak? Yung mga tinutukoy niyang mga tao. Yun yung mga involved dyan sa mga flood control projects na yan. Okay? Hindi, mabuti yan. Mabuti yan. Suportahan natin ang administrasyon. Suportahan natin ang administrasyon. Ito, sabi ni Judith Saludries, anti-Marcos ka talaga, attorney. Ganun ba? Kaya nga, suportahan nga natin ang administrasyon sa gagawin na yan. Ang gusto lang natin, lumabas talaga yung totoo. Di ba? Ako kasi, Ako kasi pag mali, wala naman akong Hindi ako Pasensya na sa inyo Yung mga nag-i-expect dito na ako ay pro-Marcos, na ako ay pro-Lenny, na ako ay pro... Ayaw ko ng ganun. Gusto ko, nasasabi ko yung gusto kong sabihin. Pag pro-Marcos na kasi ako, hindi na ako makakapag-comment kay Marcos. Pag pro-Lenny ako, hindi na ako makakapag-comment kay Lenny. Di ba? Pag pro-Duterte ako, hindi ako makaka-comment kay Duterte. Hindi ako ganun. Mga kabunyog, ako ay pro-people. Ako ay pro-people, ako ay pro-truth. May mga pro-Marcos na galit sa akin kasi anti-Marcos daw ako. May mga pro-Duterte naman, pro-bangag daw ako. Bayad daw ako ni BBM sa ni Romualdez. Hindi ko maintindihan. Pero anyway, ano yan? Ngayon? Lumalabas na ngayon yung mga ni Cheese. Ewan ko kung yung Milyonaryo News Channel, may mga bidyong nilabas. Nung panahon ng kainitan ng Bicam, pabalik-balik si Cheese Escudero doon sa pabalik-balik doon sa house. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan, pasensya na doon sa mga ayaw ng aking talakayan, okay lang. Okay lang. Yun namang gusto, okay. Salamat. Okay, magandang araw. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.